Kasabay ng pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Sandatahang Lakas bilang sandigan ng soberanya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines na may temang sandigan ng sambayanan tungo sa bagong Pilipinas, personal itong dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tiniyak niya ang patuloy na suporta sa hukbong Sandatahang Lakas, kabilang na ang modernisasyon sa kanilang kakayanan at kagamitan. But modernization is not simply about acquiring advanced equipment. It is about transforming the way we think, the way we act, and the way we operate as a unified force. Kinilala din ng Commander-in-Chief ang pagtugon ng AFP sa iba't ibang hamon at pagbabago sa security landscape. Sa halos 9 na dekada, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang AFP ang nagsisilbing sandigan ng soberanya ng Pilipinas. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with compassion, especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. Samantala, ayaw naman ng mangialam ng AFP sa umano'y kumalat na open letter mula sa mga retiradong sundalo para sa Pangulo na kumwestiyon raw ang AFP sa Pangulo. In fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna. At kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget, ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Nilinaw din ni Browner na hindi loyalty check ang naging command conference ni Pangulong Marcos Jr. sa AFP. Wala naman, hindi nagkaroon ng loyalty check, no? What was important in the command conference is that we presented kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years. Nothing political. Very professional yung naging command conference. Kabilang sa pinatututukan ng Commander-in-Chief sa AFP ang cybersecurity sa harap ng mga makabagong banta. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.